Hello mga loves! May lakad ang mga persons. Pupunta nga pala kami sa sementeryo ng Santa Barbara, Llanera at nakagawin na nga dito na sa tuwing undas may palibreng palunch ang Oet My Love So Sweet. At syempre, present ang person. At pagkakain nga ay pupunta naman kami sa sementeryo ng Poblacion Llanera. At heto na nga kami. At habang binabaybay ko ang daan patungo sa kinalalagyan ng aking asawa, umaasa akong may makikita akong kakaiba. Ito nga pala ang aking biyanan at ang aking asawa. At kasama ko ang aking mga anak. At hindi pa nga ako ganong tatagal ay meron ako nararamdaman. At nakaramdam nga ako ng pagkasakit ng aking ulo. At ikinukwento ko nga sa aking anak kung ano ang aking nararamdaman sa mga oras na yan. At pinipigilan ko talagang umiyak. Dahil nung nabubuhay pa siya, ayaw niyang nakikita na umiyak ako. Lagi niya sinasabi, masakit daw sa kanyang kalooban pag nakikita niyang umiiyak ako. At syempre, dahil nga mahal ko, kapag masama ng loob ko sa kanya, hindi ko pinakikita na umiiyak ako. Mapasok ako sa aming kwarto at doon ako umiiyak. At dahil nga may nararamdaman akong kakaiba, hindi ko rin napigilan na tumulo ang aking mga luha. Bigla kasing nagbabalik sa aking alaala ang aming nakalipas. At nagsimula ko na nga ikinwento sa aking anak kung ano ang aking nararamdaman at tinuturo ko sa kanya kung saan banda nagpo-focus ang camera. Pero sa totoo lang mga loves, sinalalakas ko lang ang aking loob dahil kinikilabutan ng buong katawan ko dyan. Ramdam na ramdam ko talaga na meron akong katabi. Pero syempre, hindi naman ako maasa na makikita ko siya dahil nung nabubuhay pa ay lagi niya sinasabi sa akin na once daw na isang tao ay namatay ay hindi mo na daw ito makikita kailanman. At hinawakan ko ang aking tenga dahil pakiramdam ko may bumubulong. At sabi pa niya sa akin, lilinlangin ka lang daw ng demonyo. Kaya sabi niya sa akin noon, kung sakaling dumating ang panahon at siya'y pumanaw na ay hindi ko na siya makikita. At kung sakali man daw na may gusto siyang iparating, sa panaginip ko daw niya ito ipararaanin. Palabasa kasi siya ng mga Biblia noon, at may mga taong kada hapon pinupuntahan siya para aralan ng Biblia. At kanya naman itong inaaral sa akin. Siya rin na nagsabi sa akin na kapag namatay ng tao, ay wala na itong kakayahan na upang kumain. At wag ko daw siyang ipaghahanda sa tuwing sasapit ang araw kung kailan siya pinanganak. Kaya tuwing sasapit ang undas, hindi ko talaga inaasikaso ang pag-aatang. Kaya madalas, laging pinapaalala sa akin ni Oet My Love So Sweet na mag-atang daw ako. At tumitindig ang nararamdaman ko kaya sabi ng anak ko, screen record ko daw ang aking pagbibideo. At makikita sa video na nagpo-focus nga ang aking camera at tumitindi yung kilabot na nararamdaman ko. Dahil nung nabubuhay pa siya, gusto niyang hinahawakan ang ulo ko. Lalo na kapag dumarating siya na hindi ko namamalayan, ay ang paghawak sa ulo ko ang kanyang pagbati. Kaya alam ko, siya yung nakahawak sa ulo ko sa mga oras na yan. At naalala ko pa nung pumanaw siya, kung ilang kandila ang sinindihan ko, ay ni isang patak ng kandila ay wala man lang. Kusa na lang naupod ang kandila. At nung pumanaw siya sa pangatlong gabi habang siya ay nakaburol, siya ay sumanib sa isang matanda. Nung una hindi ako naniniwala, pero nung tinawag niya akong mamang, doon lang ako lumapit sa matandang sinaniban niya. Madami siyang bilin sa akin para sa kanyang mga anak. At paulit-ulit niyang sinabi na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Marahil ay totoo dahil sa tuwing aksidente, kapag tumutugtog kami, may mga kasama ako na nagkakagalos pero ako ni kahit isang galos ay wala man lang. At sa mga oras nga na yan, sa tuwing tatanungin ko kung siya ba'y naroroon, bigla na lang liliwanag ang aking kamera. Paulit-ulit kong tinatanong, liliwanag muli ang aking kamera. Patunay lang siguro na nariyan nga siya sa aking tabi. Shoutout sa'yo, Apple Torre. Isa siya sa makapagpapatunay dahil nung time na may tugtog kami at sa balok ang meeting place at habang papunta na nga kami ni Apple, nang biglang sumempla ang tricycle na aming sinasakyan. Nagkaroon ng sugat ang noo ni Apple at nung tinanong ako ay wala malang ako kahit ni konti man lang gasgas. At isa pang hindi ko makakalimutan ay nung tumugtog kami sa Pantabangan. Last night din, at ang aming tinugtugan ay uuwi din sana sa madaling araw nang biglang nagbago ang isip ng aming tinugtugan. Mag-live na daw kami habang hinahatid sa huling hantungan ang namayapa. Noong una ay ayaw namin
dahil wala man lang kaming dalang bisan, pero dahil nga sa biglaan ay pumayag na din kami. Nauna nang umuwi ang aming driver at pinauwi na lang namin ang ilang gamit sa pagtugtog. Sa di inaasahan, ang aming driver ay naaksidente at lahat ng aming gamit sa loob ay gulong-gulo talaga. Inisip ko kung kinagayahan namin na pagla-live, marahil kasama kami na mayapa. Kaya naman inisip kong muli na talagang nandyan siya para gabayan at protektahan ako. At marami pang pangyayari at pagkakataon na di maganda, pero madalas nalilihis ako. At sa mga oras na nga yan, ay patuloy pa rin ang kilabot na nararamdaman ko. At kinakausap ko na nga siya, at hindi ko na nga din napigilan na pumatak ang aking mga luha. Dahil ramdam ko na nasa tabi ko lang siya. Siguro sa mga oras na yan, kung wala akong kasama, ay kanina pa ako tumakbo sa takot. At habang tumatagal, tumitindi ang pananakit ng aking ulo. At muli kong tatanungin kung nariyan siya, ay iilaw at liliwanag muli ang aking kamera. Marahil sinasagot niya yung aking katanungan na nariyan lang siya sa aking tabi. Paulit-ulit akong humihingi ng pasensya dahil nga hindi ko siya madalas nadadalaw. At pakiramdam ko talaga sumasagot siya sa pamamagitan ng pagliwanag ng aking kamera. At patuloy din ang pag-focus sa aking mukha at meron pa siyang ipinopokus sa aking katabi. At patuloy lang ako sa pagsasalita. Ikinukwento ko kung ano ang pinagdaanan at kung ano na ang narating ko. Alam ko, proud siya sa akin. Dahil nabubuhay pa siya kapag kumakanta ako at pinapalakpakan ako ng mga tao, isa siya sa mga sobrang tuwang-tuwa. Lagi niyang sinasabi na proud daw siya sa akin at siya rin ang nagsasabi sa akin kapag tumataba na ako at huwag ko daw pabayaan ang aking sarili. Siya pa ang madalas bumili noon ng aking mga pangpaganda at pabango at saksi dyan ng aking kaibigan na si Berlang at si Betchay Mary Grace Tacbianan Bautista. At sa mga oras nga na yan, ako ay nagpapaalam na sa kanya dahil kami mamamalengke pa para sa aming pa-order bukas at pupunta pa ako sa Tumana para tumulong na magbunot ng punla ng sibuyas. At muli ngang lumiwanag ang aking kamera. At pauwi na nga ang mga person, nakapalengke na kami. At maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli mga loves. Salamat!